So yun guys, nag-selfie na lang ako doon. Nakakahiya mag-picture dito kasi nga ang daming tao, hindi ko malatag yung selfie stick ko. Baka masipa ng mga tumatawid. So nandito ako ngayon sa Shibuya and explore natin tong surrounding ng Shibuya. Dito ramdam na ramdam mong nasa Tokyo ka talaga. Kasi talagang lahat halos puro Japanese. Ayan guys, so ito yung nakikita ko dito. Lakad-lakad lang. Malapit-lapit lang din dito yung Harajuku, mga 30-minute walk. So kapag pinalad tayo, makakarating tayo ng Harajuku. Kasi sabi nung kakilala ko, doon daw marami ring shoes na mura and branded. And since isa lang yung shoes na dala ko, kailangan ko makabili ng kahit isa pa para naman may pagkapalitan. So, yun. So, kung merong malapit na parang ganito din guys, it's Ximending sa Taiwan. Parang ganito din siya. So, ito, meron ditong ABC Mart. Mag-check tayo ng presyo ng shoes. Ito meron tayong mga Converse na shoes. Yan. So ito 8,000 yen. Hindi ko alam kung magkano yun. So check natin. So kung 8,000 yen, $3,000 guys. 3,000 lang yung Converse na yun. Ito din, 3,000 pesos lang. 8,000 yen. Mura nga yung shoes dito guys. So tingin tayo ng Nike. So meron tayong Jibbitz dito. So 2,420 na Jibbitz. 897, apat na, lima na mga Jibbitz. So baka makabili din tayo ng ganyan pasalubong. Ayun guys, ito na ang mga Adidas. So guys, ito Stan Smith pure white. Stan Smith na pure white, 9,900 yen. 3,600 lang guys. Mura. Nakakatuwa. Kaya pala maraming nakakabili ng shoes guys, kasi mura nga talaga. Imaginein mo 3,600 na Stan Smith. Meron na. So dito naman fila. Hindi ko pa nakikita yung Nike. Isang shop pa lang to guys, ABC Mart. Pero alam ko kasi mura talaga din dito. Yan. So, check muna tayo sa iba. Ito guys, 3,600 Stan Smith, any color. Halos comparable yung price. Ito na guys yung mga ramenan. Sa mga may hilig mag-ramen, Japanese ramen, ito mga authentic talaga. 1,037, siguro mga nasa 300 pesos lang yan. Meron ng masarap and authentic na ramen. Ito mga mga essentials guys, meron din dito. Para magaganda, mga essentials. Tsaka may mga jersey din. So, ito guys, yung Mega Don Quijote. Ito. Pero hindi muna tayo pupunta dyan kasi nga limited yung space na meron tayo dun sa ating capsule hotel. So, malamang mag-Don Quijote na lang tayo sa Osaka. Kasi doon meron na akong sariling room. Pero, just to share with you guys,
Ito yung Mega Don Quijote. Ito, ayan. So, papasok tayo dito sa GU, guys. Parang Uniqlo din to, or sister company yata ng Uniqlo. Kung maalala nyo guys, limited lang din yung damit na dala ko. So, titingin tayo baka kasi meron tayong makita na mabibili dito. So, sa basement 1, yung panglalaki. Kaya bababa tayo. So, nandito na tayo guys sa GU. Ito, ang ganda oh. Mga oversized tee. 990 yan lang. 300 pesos. Ito, dito tayo. Excuse me. Ito mukhang presko. So, 1,490 yen lang yan. Meron siyang 4 na colors. May brown, may black, may teal, tsaka white. So, 1,490. 500 pesos each. Ito din maganda o polo naman. Marami magaganda dito sa GU guys. Tapos meron din silang sleeveless. Parang may ganito ako dati na ganito yung suot ko doon sa Singapore. So itong sleeveless nila is 1,990, 2,000 yen. Pero uso sa kanila yung mga see-through and yung mga presko na damit. Tapos yung colorway nila almost the same. So dito yung may mga shorts. Tapos ito may mga cargo pants. 3,000 yen. 1,990 yen. So mga 600 yata. So ito may mga crew neck shirts. Same cloth siya ng Uniqlo guys. Iniisip ko kung too early ba na bumili ako o dapat bumili na ako ngayon. Kasi baka hindi na ako makabalik. Pero yan, magaganda. Meron din silang mga hoodies. Pero maganda dito guys, panalo, tas mura. So outfit check muna tayo. Oha. Ayun yung mga kukurtinahin na damit. Tsaka guys, alam ko meron ding tax free dito. Once you purchase a certain amount, magiging tax free na. So, we have to check. Merong malaking parang mall dito guys. Labi Shibuya. Doon sa kanto. Ang saya dito. Buhay na buhay yung street. Pero nagugutom na ako. Ayun, may kalapati. Gusto kong tikman tong mamo. Ayan. Mamo. Try natin to. Kaso parang ayan, try natin. Ayan, so ganyan siya gawin. Laki ng cheese. Tignan natin kung masarap. Yan, ipa-flip ko lang ito. Katabi niya guys, shawarma naman. Kebab. Ang bango. Grabe. Hintayin lang natin maluto tong mamo. 500 yen ang isa. So guys, ito na yung binili ko sa mamo. 500 yen or 185 pesos.
Para siyang pancake. Pero sobrang init, grabe. Tikman ko na. Okay naman. First food ko to dito sa Japan. Okay naman siya, guys. Ano naman. Pero medyo parang mahal siya for 185 pesos. Pero good experience na rin. So guys, dito naman tayo. Atmos. Nike? Nike up, sir. Okay, thank you. So ito naman sa Atmos, guys. Mag-check lang tayo kasi mukhang magaganda din yung mga colorway na naka-post doon sa baba. So may mga Air Max. Vomero. Itong Vomero nila is 19,107. Kano yun? Kailangan kinocompute natin. 7,000 for Vomero. Tapos may mga dunks din sila. Jordan. So mga dunks. So yun lang. Hindi pa ako bibili talaga. Naghahanap pa lang ako ng magandang choice. Para hindi naman biglaan lang. So guys, bumalik ako sa isa pang branch ng ABC Mart. Nakita ko kasi itong Samba, yung suot ko rin mismo. Yan. Dito, 14,000 yen lang, guys. So, kulang-kulang 5,000 pesos lang. Sobrang mura. Meron din Gazelle, tsaka Special. Ang mura dito, guys. Kaya pala talagang maraming nabibili yung mga tao. Kasi, mura nga. May mga Jordans din dito, guys. Itong same price, 5,000 more or less. May Jordan ka na. Di ako sa sell dunks. This one 17,000 yen. Pero parang mura sa app yan. Ito kakaibang colorway ng dunk ko. 40. Yung Vomero nila 20,800 yen. So, same lang nung nakita natin kanina dun sa kabilang ABC Mart. Labas na tayo. So guys, babalik na tayo ng Shibuya Crossing. Tatawid tayo ulit. Di ako nakapag-selfie ng naka-wide lens tong Osmo Pocket 3 natin. So tatry ko na makapag-picture na naka-widescreen para kita naman na Shibuya Crossing yung pinanggalingan. So nandito ako ngayon guys sa MRT. Isang station lang from Shibuya to Omotesando Station. From Ginza Line pa rin. Doon papunta yung Harajuku. So nagpa-load din ako ng IC card ng 5,000 yen. Kasi wala nang laman yung card. And dadagdag natin yun sa expenses natin for day 1. So guys, pagdating nyo ng station na ito, A2 exit papunta sa Harajuku. So dito yun. A2 exit papunta sa Harajuku. So kanan. Tapos dire-diretso lang. Grabe dito guys. Kailangan mo ng matibay ng mga binti. Kasi lakad-lakad talaga. Puro lakad. Ayan, dyan tayo sa Jingome Harajuku. So finally guys, nakalabas na ako ng Omotesando Station. Dito na ako sa Harajuku, I think. Pag akon mo ng station guys, ang unang bubulag ata sa'yo itong Apple Store. Nakakahingal. So,
Hanapin lang natin dito yung store na sinabi nung nag-recommend na taga dito. Sneaker Dunk. Yun. So, yun yung hahanapin natin. So, dito to guys sa street ng Harajuku. Comparable siya sa Orchard at some point. Or mga luxury brands din. Pero sabi nung kakilala namin sa gym meron daw murang mga sapatos dito. So tignan natin kung tunay. So yan, sa mga nakakamiss ng Orchard Road, Singapore, parang ganito yon. So yan guys, may nakita na tayo. Mga sapatosan. Pero ito, grabe, street pala siya ng shoes. Kick slab. Tapos dito din. Ay grabe, ang dami pala dito guys. Hindi lang pala siya isa. Pero hindi pa natin nakikita yung sneaker Dunk. Ang dami pala dito. Ayun oh, may mga ano pa dun mga rare colorway. Ito Baileys shoes din. Tokyo 23. May Supreme dito. Delta 1. Lacoste. Malapit na doon sa map. Ito Baking 8. Ito Kick Slab. So, konting diretso pa. Feeling ko makita na natin yung Sneaker Dunk. Okay, grabe, ang dami talaga guys. Ay, ito na yung Sneaker Dunk guys. So guys, ito yung mga shoes nila. Mga rare colorway pala dito guys. Kaya medyo pricey kasi yung colorway nila dito mga rare. Ito may Syracuse pa sila dito. 38,500 yen. Check natin mamaya kung magkano. Pero mga collector's item to. Pati ito din OG Starfish. Nasa 10,000 na. So hindi pa rin ako bumili guys. Bukod sa parang kapresyo lang sa Pilipinas, baka kasi mamaya sa Osaka meron mas mga mura. Pero kung bibili talaga kayo ng budget friendly, I suggest dun na lang sa ABC or dun sa mga stores na pinupuntahan ng tao kasi ito dinayo talaga. And ano siya, isa siyang mahabang street ng mga rare sneakers, collector's items. So yung mga collector ng shoes talagang kung gusto nyong makakita ng mga rare items dito, hindi nyo yung makikita sa kagaya kanina sa Shibuya, hindi natin yung nakita. So guys, nagpicture-picture na lang ako doon sa sneaker street nila dito sa Harajuku. And ngayon naman, pabalik na tayo ng Akasaka Station. Doon sa may capsule hotel natin. Doon lang tayo maghahanap ng dinner. And kung ano pa pwede natin ma-explore on that area. Para makapahinga din tayo ng maaga since long day naman today. Wala pa tayong tulog. Tara na sa Akasaka! So guys, welcome back sa Akasaka Station. Ito yung station ni Harry Potter. Ayan. Kasi malapit dito guys yung Harry Potter Cafe. Ay, ang ganda!
Ayan. Kung familiar kayo guys sa Harry Potter, sa Hogwarts, ayan, kung nakikita nyo guys, inspired ng Hogwarts itong station na to, sa Akasaka. And since walang tao, this is the perfect opportunity para mag-picture-picture. So ito guys, yung taas nung Harry Potter na station, which is yung Akasaka. Ayan, very Harry Potter inspired. Tapos ito guys, dito banda yung Harry Potter Cafe. Punta natin. So guys, ito yung Harry Potter Cafe. Mukhang tempting. Magkano kaya dyan? And just to give you an idea, ganyan yung loob niya guys. Pero talagang gusto ko ngayon is Japanese food, kaya hindi tayo pupunta dyan. So guys, ito, nandito na ako ngayon sa lounge ng hotel. Ngayon dito magdi-dinner na. Bumili lang ako sa 7-Eleven ng mga sale na kasi 30% off. So ito yung dinner ko. Mayroon chicken and then vegetable rice and meron na. Tapos bumili din ako ng water. Sobrang pagod. So matutulog ako na ngayon para makapag-asakusa bukas. Kain tayo. So guys, nandito na ako sa floor ng mga pods and matutulog na ako para bukas fresh at bagong gala na naman. So salamat sa mga nanood. If you haven't subscribed yet, please like, share, and subscribe to this channel. And abangan nyo ang iba pang Japan adventures ko bukas at sa mga susunod na araw. Thank you so much.